magiging greenhouse ko sa aming garden na binili ng aking asawa. Yan yung dineliver nila, galing pa ng Austria. In-unpack na ng asawa ko. Ayan, isa-isa niyang in-unpack para sa ganun mabawasan yung bigat ng package. Ayan yung nilagay niya muna sa tabi kasi hindi namin kaya buhatin dalawa. So, inisa-isa niya lang in-unpack. Kagaya niyan, nilagay niya lang muna sa isang tabi para sa ganun mabawasan nga yung laman ng pack. Kaya siya din nagbuhat kasi habang pinipicturan ko siya. Ayan yung manual na nasa loob ng manual ng greenhouse. Tapos naglagay kami ng tubo para sa foundation ng ating greenhouse. Pinutulan na yung tubo at inilagay na yung pinaka-frame ng aking greenhouse. Gumamit ako ng payong habang nagtatrabaho ako sa garden para hindi ako mainitan. Tapos sinanggal ko yung mga damo sa tabi ng mga bato para magandang tingnan. Start na nag-assemble ang asawa ko ng mga frame ng aking greenhouse. Yan para sa bubong. Siya lang mag-isa muna ang nagtrabaho. Tapos inassemble na rin lahat yung mga para sa site ng ating greenhouse. Ayan, nakatayo na lahat. Ipapatong na lang dun sa frame ng ating greenhouse. Mabuti na lang kamo at meron ng shade dyan sa ilalim ng punong kahoy. Ayan, nakalagay na dun sa frame yung sides ng ating greenhouse. Hinihintay na lang namin yung anak naming lalaki na tumulong para ipatong yan sa ibabaw ng aming greenhouse. Ayan, nakalagay na rin yung frame ng bubong sa aming greenhouse. At nilagay na rin nila yung plexiglass sa bubong. Tapos yung mga glasses sa mga sides, pati yung sa window. May dalawang window yung aking greenhouse. Kaya medyo maayos na. Nag-landscape na rin ako. Naayos ko na lahat. Tapos naglagay na rin ang asawa ko ng electricity. Kita nyo yung ano doon, yung parang box. Ayan. Ang dami na namin nagawa. Tapos yan, naglagay din kami ng folye para hindi tutubo yung mga weeds. Kaya maayos na ang lahat. Lapit na. Ay, tapos nilagyan ko ng mga maliit na kulang bato sa gilid. Tapos bukas bibili kami ng ibang klaseng bato saka ilagay din sa loob. Yan, ilalagay yung bato na bibili namin bukas. So, tapos na ako sa gilid. Ilagyan ko ng mga bato, ng mga pulang bato, broken stones. Tapos bukas, lagyan namin ng ibang klaseng bato naman. Okay, ang susunod. Habang naghintay ang asawa ko na i-deliver yung bato o ilagay yung mga bato sa aming trailer, ayan, kita nyo. Gusto ko sanang i-video kaso ayaw ng asawa ko na bumaba ako sa sasakyan kasi madumihan daw yung sasakyan niya. Kasi madumi yung lugar. Today is September 8, Friday. Katatapos lang namin ilagay yung 1.3 tons of different kinds of sizes of stones. Ayan, dito sa aming greenhouse, inside and outside. Kahapon ginawa ko yan, yung pula na bato. So, pwede na maglagay ng flower pots. Nag-order na si Ralph ng 30 pieces kahapon. Darating daw sa September 12. So, ready na ang aking greenhouse para sa taon 2024. Okay guys, subaybayan nyo ang ating greenhouse. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye and God bless you. Frozen up. Pwede din ang vaccine. Paliguan ng mga bato.
guys ang ating greenhouse na naglalaman ng dalawang flower pots. Ganda ng weather o blue sky. Ganda ng talaga. Tapos, ang laman lang ng ating greenhouse ay yung dalawang flower pots na pinagtamunan ko ng kangkong. Hindi naka-apat na harvest na ako ng kangkong ko. Kita mo, dumami yung stems niya. Isa lang yan. Ilang stems na yung isang kangkong lang na tinanim ko. Apat na harvest na ako. Siguro in 2 days mag-harvest ako ulit. Lutuin ko lang ng ginisa. Tapos meron pa ako isang flower pot dito. Ito yung pangalawang flower pot natin yung tinunan ko ng kangkong. Nakita nyo, maliliit pa lang sila. Kasi second batch na. Ito mo, ang gamit ng sanga-sanga. Ito din, gamit sa maganda rin pala magtalim ng kangkong sa Germany. Ito guys, ito sa Germany. Ganda-ganda kasi ng weather. Ay, meron pala kaming saksakan dito. Parang sarap kagatin ng kangkong ko. Malusog na malusog. Kapita ako. Green na green. Apple green palang kulay. Today is September 28, Thursday. Ang ganda ng weather. Mag-harvest ako ngayon ng kangkong. Kaya tingnan natin yung ating greenhouse. May nagtatrabaho dito. Kaya ingay. Trabaho din sa aming garden. Bawal siya i-video. Ayan. Nilagay muna dyan yung bangko kasi nasa ilalim siya ng nasa ilalim siya ng punong kahoy. Yan na yung ko, yung greenhouse ko. May nilagay kami ng mga tanim. Basil, chili, Thai chili, saka yung dalawang tanko at saka yung kangkong. Ayan siya. Yung basil namin. Yung basil namin sa balcony namamatay kasi malamig. Tapos ito yung Thai chili. Ay, hindi. Yung chili pa. Piling pa lang siya. Hindi bata magkulay. Yan na yung kangkong na i-harvest ko ngayon. Kainin namin mamaya sa lunch. Tapos yung dalawang eggplant ko na dati nandun sa tabi ng bahay. Tapos ito yung dalawang set ng kangkong ko. Ito yung chili na galing India. Black chili. Kaya ng mga ewan ko kung pupula pa yan. Tapos ito yung Thai chili na binili ko sa binili namin sa tinya. Ang daming bunga. Pero minsan hindi pa kinain ng asawa ko. So mag-harvest ako ngayon ng aking kangkong. Ano ba yan? So, yan yung harvest ko na kangkong. Maliit na lang yung kangkong na iwan. Makita yan sila kasi maganda ang weather. Ito yung mga chilies namin. Dami na yung kinakain ng asawa ko. Thai chili. Ito Indian chili. Thai chili. Ito. Another chili, Thai chili, Indian chili, Thai chili, yan ang Indian chili. Ito
Tsaka Indian chili din. Tapos, video ko ulit yung greenhouse ko. Ang ganda ng weather ngayon. October 8, holiday dito sa Germany. Ay, pinutulan ng asawa ko yung diesel namin. Yung ginawa niya 3 days ago. Bali 3 days na pinutulan, di pa siya tapos. Continue niya daw bukas o kaya sa Thursday kasi bukas pala aalis kami. Yan yung medyo mahangin kanina. Yan yung greenhouse ko. Open yung door kasi para daw, para mahanginan yung mga tanim. Ayan pa rin yung tanim ko na ilagay dito sa loob ng greenhouse ko. At least na dito, may shade na. Hindi masyado mainit. Hibiscus ko, meron pa rin mga bulak-bulak. Solar lamps na. Saka yung fountain. Kaya naglagay pala ako dito ng isang higaan. Higaan daw. Kasi may ano naman siya, may shade. Tamang-tama. Pag naupo ka dyan, kita mo yung yung fountain dito. Ganda. Ayan. Kita yung alino ko. Naupo nga ako sa dito. Kita natin yung lugar. Yung greenhouse ko. Tapos yung paligid dito sa garden. Pasara yung yung shade namin kasi mainit. Para hindi papasok ang init sa loob.